Habang naglalakbay sina Ronan at Asel patungo sa lungsod, nagulat sila sa kanilang nakita, ang pinto papasok ay bantay sarado ng mga taong lobo. Habang pinagmamasdan nila ang mga ito, na pumipigil sa mga nagtatangkang pumasok, naisip ni Ronan na magiging masalimuot ang sitwasyon. Dahil hindi lamang ito mga karaniwang squad, kundi mga demi-humans na miyembro ng Imperial Army. Habang nagmamasid pa siya, biglang sumigaw ang isa sa mga bantay at sinabi, "Huminto kayo." Wala nang papayagan na pumasok sa gate na ito maliban sa mga taong pinayagan. Pinayuhan pa niya ang mga tao na maghanap ng ibang ruta o maghintay na lamang. Idinagdag pa niya na ito ay isang utos mula sa commander ng Imperial Army Elite Force, na kasalukuyang pumasok upang lipulin ang mga halimaw sa lugar. Nang banggitin ng bantay ang pangalan ng commander na si Jay Patugong, nagulat sina Ronan at Asel. Si Jay pa ang commander ng pinakamalakas na Imperial Force at ang tanging nakatalo kay Instructor Nabi Rose. Siya ngayon ang kinikilalang pinakamalakas na swordsman sa buong imperyo, at ang kanyang titulo ay Sword Saint Jay pa. Nang marinig ito ni Asel, sinabi niya, kung ang mismong Sword Saint ang nagpunta rito, ibig sabihin talagang malala na ang sitwasyon. Pero naisip naman ni Ronan na hindi siya naniniwala na kikilos ang pinakamalakas na puwersa ng imperyo dahil lamang sa ilang mga halimaw. Kaya sa kanyang palagay, ang Nebula Organization ang may kagagawan ng mga pangyayari rito. Marahil ito rin ang dahilan kaya pinadala ng imperyo ang kanilang pinakamalakas na Sword Saint para lipulin sila. Matapos mapagtanto ang lahat, sinabi ni Ronan kay Asel na ihanda na ang kanyang telekinesis dahil tatawid sila sa bakod upang maimbestigahan ang mga kalapit na kagubatan. Dahil sa palagay ni Ronan, matatagpuan nila roon ang mga bakas ng organisasyong Nebula. Pagkasabi nito, agad silang umalis at nagtungo sa kanilang destinasyon. Samantala, sa isang bahagi ng kagubatan, makikita ang isang dragon na lumilipad, at sa likod nito, isang tao ang nakasakay at kinokontrol ang mga halimaw. Habang ginagawa niya ito, iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanyang mga kasamahan dahil hindi na niya makontak ang mga ito. Naalala niyang sinabihan pa niya sila na maging handa bago pa nila simulan ang kanilang operasyon. Kaya dahil dito ay napaisip siya kung may nangyaring hindi inaasahan. Tinimbang niya kung kailangan na ba niyang gumawa ng ekstrang mga hakbang bago mahuli ang lahat, pero sa huli, napailing siya. Hindi niya maaaring gawin yon dahil ang plano nila ay nakasentro sa kanilang mga dragon. Kung kikilos siya nang wala sa plano, maaaring mabawasan ang kanilang lakas at masira ang kanilang operasyon. Kung mabibigo sila, sigurado siyang hindi sila mapapatawad ng baron. Kaya habang iniisip niya ito, sinabi niya sa sarili na hahayaan na lamang ang kanyang mga kasamahan at susunod sa plano. Ang tungkulin niya ngayon ay i-maintain ang pagkontrol sa mga dragon. Habang nagmumuni-muni siya, makikitang pinagmamasdan na ni Ronan ang mga lumilipad na dragon sa itaas, na sakay ang isa sa mga miyembro ng Nebula. Nang makita ito ni Ronan, naisip niya na sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang hinahanap. Kaya agad niyang inutusan si Asel na simulan na ang kanilang plano. Ilang sandali pa, habang lumilipad ang isang dragon, may napansin ito sa ibaba. Ngunit bago pa ito makapag-react, tumama na sa kanya ang isang napakalaking bato, agad siyang napatalsik kasama ito. Habang nahihirapan ang dragon na makarecover mula sa nangyari, nagulat ang babaeng miyembro ng Nebula. Tinanong niya kung saan nagmula ang malaking bato na yon. Ang responsable pala sa ataking iyon ay si Asel, na ngayon ay kinokontrol pa rin ang malaking bato upang pabagsakin ang isa pang dragon. Habang ginagawa niya ito, bigla niyang pinasabog ang bato, at ang maliliit na piraso nito ay tumama sa iba't ibang bahagi ng mga dragon, at agad silang naparalisa. Habang pinagmamasdan ng babae ang nangyari, naisip niya kung kaya ba talagang kontrolin ang ganoong kalaking bato. Naalala niya ang mga mages ng Mage Tower, at naisip niyang marahil isa sa kanila ang nasa likod nito. Habang iniisip pa niya yon, mapapansin na malapit nang tumama si Ronan sa isa pang dragon. Wala pa rin namang kamalayan ang babae sa mga nangyayari. At nang nasa tamang posisyon na si Ronan, sinabi niya, perpekto itong target para subukan ang totoong sword ki ko. Kasunod nito ay agad niyang inilabas ang kanyang enerhiya,
at habang nakangiti, sinabi niyang perpekto ang dragon bilang practice target. Nang umatake siya, nagulat ang dragon nang tamaan ito sa kanyang leg. Habang bumabagsak ang nahating dragon, naisip ni Ronan na mas malakas ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lakas at range ng atake niya ay hindi maikukumpara sa dati niyang ginagamit. Samantala, hindi makapaniwala ang babae sa kanyang nakita, napatay ang isa sa kanyang mga dragon ng ganoon kadali. Pagbagsak ng bangkay ng dragon, hindi pa rin makapaniwala ang babae sa mga nangyari. Ngunit hindi niya inasahan na nasa likuran na pala niya si Ronan, na agad na nagsalita, "Napaka-obvious na kayo ang may kagagawan ng mga kaguluhan dito." Nang marinig ito, kinabahan ang babae. Nakangiti namang sinabi ni Ronan, "Isa akong taga rito," at tinawag pa niya silang mga bobong daga. Galit na galit ang babae matapos marinig ito kaya agad siyang nagsagawa ng atake gamit ang kanyang kakayahan. Habang pinalalabas niya ito, sinabihan niya si Ronan, "Sino kang bastardo ka para guluhin ang aming plano?" Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla niyang naramdaman na parang nawala ang koneksyon ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, naputol na pala ni Ronan ang kamay na ginagamit niya sa pagkontrol nito. Napahiyaw ang babae sa gulat. Si Ronan naman, natagumpay sa kanyang atake, ay nakangiting humingi ng paumanhin, sinabi niya, "Pasensya na, baguhan pa lang ako sa paggamit ng kapangyarihan kong ito. Sinusubukan ko lang putulin ang kamay mo pero naputol ko ang buong braso mo." Doon lang napagtanto ng babae na wala na nga ang kanyang braso. Gulat na gulat siya, at habang nararamdaman ang sakit, nagsimula siyang magpagulong-gulong at umiiyak. Galit na galit siyang sumigaw kay Ronan, "Isa kang baliw na bastardo. Bakit mo pinutol ang braso ko?" Nagsimula namang lumapit si Ronan at sinabi, "Sa mga kilos at reaksyon mo ngayon, mukhang isa ka lang sa mababang miyembro ng inyong organisasyon. Mukha ring wala kang kakayahan na magplano ng ganito kalaking kaguluhan ng ikaw lang. Kaya, nasaan na ang iba mong mga kasama?" Parang walang naririnig ang babae at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Sinabi niya na masakit ang kanyang sugat at kailangan niyang magamot. Pero hindi malambot ang puso ni Ronan sa ganitong klaseng mga tao. Kaya itinusok niya ang kanyang espada, muntik nang tumama sa ulo ng babae, kaya't dahil dito ay bigla siyang natigilan. Nang mapansin ni Ronan na nakuha na niya ang atensyon ng babae, sinabi niya, "Napakarami na ninyong winasak na mga village, at habang ginagawa ninyo iyon ay hindi kayo nakaramdam ng kahit kaunting awa sa mga tao doon. Pero dahil lang sa sugat mo, hindi ka na matigil sa pag-iyak." Galit niyang sinabi, "Tigilan mo na ang pag-iyak at sagutin mo ang mga tanong ko. Kung hindi, mas matindi pa dyan ang mararanasan mo." Pagkasabi nito, seryoso niyang itinanong, "Ano ang balak ninyong gawin sa lugar na ito?" Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang muna mga idol ang video na ito dahil ito na ang pinaka-latest na chapter. Kaya hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat.